Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiya. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorcerer Ministries at ang Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo at ngayong araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga, kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua Mesiya. At tuloy po tayong inaanyayahan ng Panginoon na samahan siya sa pamamahinga at siya mismo ang nagsabi, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, pagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Okay, so ako po yung lingkod Mr. Debbie Correlo with Brother Richard Season sa kabilang ninyo. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang ating pong Torah portion ngayon ay nakasentro, may pamagat na Bayesheb. Ibig sabihin ay, and he dwelt. Siya ay nanangakan na mababasa sa Genesis chapter 37 verse 1 hanggang chapter 30 verse 23. Ito po ang ikasyam na reading mula sa aklat ng Genesis at ang title nito ay halaw sa first verse ng ating Torah portion na mababasa natin doon. Now Jacob dwelt in the land where his father had sojourned in the land of Canaan. Yan po ay sa Genesis 37 verse 1. At bagamat ang portion ng first verse na to ay naka pamagat ay nakasentro kay Jacob, pero ang buong istorya po ay nakasentro sa kanyang anak na si Joseph. At yun din yung makikita din natin dito yung mga ugali ng kanyang mga kapatid, yung 12 sons ni Jacob na afterwards ay naging 12 tribes. At ibabahagi din sa atin ni Brother Richard ang kanilang characteristic at isa sa mga isa sa mga tututukan natin dito ay kung paano na na kung paano na pagdaanan o na tiis at napagtagumpayan ni Joseph ang mga nangyari sa kanyang buhay mula sa ginawa sa kanya ng kanyang kapatid, ang pagkakabenta sa kanya bilang Pilipin, ang tukso mula sa isang babae, at ganun din yung mga, kumbaga, lahat ng napagdaanan niya and yet nakikita natin dito kung anong klaseng ugali meron si Joseph. So, bago po ang lahat ng yan, tayo muna po ang magalangin. Pamunahan tayo ng Brother Richard. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa binigyan niyo na safe trip si Sister Deb na makarating sa kanyang Yes. paroroonan. At kahit malayo ay makapaglingkod kami sa pamamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, sa Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng avenue para maihayag ang inyong salita, ang inyong Yes. Torah. Parsha Bayesheb na pag-uusapan namin, Genesis 37 hanggang Genesis chapter 40. Nawa, Panginoon, ipagpalain niyong inyong salita na ito ay matutunan namin at manahan sa puso namin at ito ay maisabuhay at makapagbigay kami ng glory sa inyo at papuri sa inyo dahil kayo lamang po may karapatan na makatanggap nito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Parsha Bayesheb, ano? Ito, katulad nga ng sabi mo, Sister Deb, ano? Bagamat na nakapangalan kay Jacob, si Jacob kasi nakasettle na. So, and what is interesting is sa area pa rin ng Shechem, kung saan hindi malayo doon sa kung saan minasakir ni ah, ni Levi as ni Simeon ang mga kalalakihan Oo. ng Shechem, ano? Kung marirecall natin, yung event na to, ano, ay minsan may mga comment ang mga ibang tao na o bakit naman ginawa ng magkapatid na ito, trinaydor nila yung mga Shechemites na kung saan ay na-inlove lang naman kay Dina tapos pinatuli muna
Tapos nung talagang kasagsagan ng ng pamamaga ay tsaka naman sila umatake, ano. Pero unawain natin na si Dina during this time ay bata pa, about 6 years old. 6, 7 years old. Um, Between 5 to 7. Ganun ang edad niya kasi pang ano siya, pang pitong anak siya ni Leia, no. At taon-taon lang naman nanganganak. So ibig sabihin nito nung lumalis si Jacob galing sa Haran, which is 20 years after, ano. 7 years nung seventh year si Jacob doon, tsaka siya nakapangasawa. So 1 year after pa noon bago nanganak. So ibig sabihin si Ruben is around 12 years old. So -7, about 5 or 6 years old si Dina. Ay aasawahin na ng isang adult na na ni-rape siya, kinidnap ni rape, ano. At yung dalawang tao, yung dalawang kapatid, si Simeon sa si Levi, is 10 and 11 years old. Mga bata din, no? So laban sa mga ano, yun ang titingnan natin. We have to understand what is going on. Anyway, ngayon dumating ang time na kung saan ay ang mga Canaanites ayon sa Book of Jasher ay umatake sila, no? Pero na-realize nila dahil tinulungan sila ng Panginoon, dala na rin ang panalangin ni Isaac na kung saan ay nalaman niya itong ng pangyayaring ito ay yung mga advisor ng mga Canaanites ay nag-advise na sabi niya kung yung dalawang tao, dalawang bata ay kayang pumatay ng isang city, eh anong magagawa ng napakadami nito? Ay mauubos tayo rito. So umatras sila, no? So mula nun din na sila ginambala ng mga Canaanites. At Mm. ngayon si Jacob ay nagsettle na. So at this time, itong kwento na to, si Joseph um, ay halos magkasunod, Sister Deb, si Dina sa si Joseph, eh. So mga couple of years lang ang pagitan nila. Ah, ah, so siguro siguro toddler si Joseph. So during this time, si Joseph is around 17 years. So medyo matagal-tagal na rin sila nagsettle doon sa land. At yun nga, si Joseph ay hindi pinapasama ni Jacob sa mga kapatid niya kasi nga baka mapahamak. Eh, yun lang ang remembrance niya sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Rachel, ano. Saka bata pa din. Saka tinitrain niya si Joseph. Ngayon, um, ginawa niya ng colored na damit, many colors. So parang representation yun ng royalty, eh. So ngayon, ito si Joseph ay nanaginip. Ang panaginip niya, yung nag-share sila ng mga ano, mga pananim, mga barley, ganon, mga wheat. Tapos yung mga kumpul-kumpul, bawat isa sa kanila ay nagbaw yung mga kumpol sa mga kay Joseph. So, hindi yung brothers niya nagbaw, kundi yung nagbaw yung mga kinumpol, no? Tapos, di sinabi ni Joseph na gano'n ang nangyari. So, sabi ng mga kapatid niya, ano, magbabaw kami sa'yo? Yun ang, yun ang ano, no? Parang, ano kaagad, eh. Imposible kami magbabaw sa'yo, di ba? Pero alam natin sa istorya na talaga nagbaw sila kay Joseph, no? Pero again, hindi ito itong panaginip ni Joseph ay hindi ito nagtatapos doon kay Joseph yung sa panaginip niya. Actually, it extends sa future. May kinalaman ito, Sister Deb, sa Moshiach ben Yosef, yung Messiah son of Joseph, no? And eventually sa end times. Tapos nanaginip na naman siya, um, mga stars naman, yung moon and stars nag-bow down kay Joseph, no? Again, sinabi na naman niya yon. Si Jacob na yung sumita. Ano, tingin mo, pati kami ng nanay mo magbabow down sa iyo, no? So again, alam naman natin na hindi nag-bow down si Joseph
si Jacob kay Joseph. Kasi hindi hinayaan ni Joseph yon. Mga kapatid niya nag-bow down sa kanya, pero ito again is pertaining sa future. Hindi ito sa kay Joseph lang, no? Ang biblical prophecy laging may double reference, no? Sa ano yan, pardes, na kung saan may literal, may symbolism. Yung peshat is literal, ang remes is symbolism, ang derash ay may reference yan in the past, or more on teaching. May lesson siya na matututunan natin. At ang sod is my spiritual revelation. Ito yung mga prophetic, mga special revelation na makikita natin. So, um, ngayon, nabanggit ko na rin lang naman yung, yung prophecy about Moshiach ben Yosef. Ang ibig po sabihin nito, Moshiach is Messiah. Messiah, son of Joseph, no? Ito yung tinatawag nila na suffering servant. Tapos may Moshiach ben David. Ito naman yung Messiah, son of David, who will live forever. Ito ay na-coin ito ng mga Qumranic prophets, yung mga kasekta ni John the Baptist, no? At ito ay nakasulat um, sa kanilang mga Qumranic writings, ano? Sabi dito, in the last day, magkakaroon ng may dalawang Moshiach. Isang Moshiach ben Yosef, meaning Messiah, son of Joseph, saka isang Moshiach ben David, yung Messiah, son of David. So yun yung Messiah. Pero ang Moshiach ben Yosef mamamatay, no? Ang Moshiach ben David, he will live forever. Kaya medyo lito maski ang apostles eh. Nung nagsabi si Yeshua, sabi niya, um, mamamatay ang Son of Man. Sabi, ba't mamamatay? Akala ko ba sabi the son of David will live forever. Hindi, sinabi niya mamamatay, mamamatay. So, ngayon, ang claim naman ng iba, son of Joseph naman talaga siya, husband of Mary. So, yan ang tinatawag na prophecy of double reference. Kasi, ang sabi doon, in the last day. Hindi, in the last day. So, it's part of that, and it's gonna happen again, no? Yun ang reference. Ngayon, later on, mapapag-aralan natin, pero babanggitin ko na partially ngayon, na towards the end of life ni Jacob, blines niya si Joseph ng crown and bow. Yun ang mahaba ang blessing ni ano na parang king din. Pero si Judah ay king din. So sabi niya, hindi naman pwedeng dalawang king. Kasi one will come after the other, no? Um, Ngayon, anyways, siguro explain ko ito further, pero yung Moshiach ben Yosef, ito ay, ganito po kasi yung mga kapatid, mga kaibigan, ang Messiah, ang understanding ng mga tao, ng mga Jew, ay siya ay unang-una itatalunin niya lahat ng kaaway ng Israel. Yun ang una. Pangalawa, dapat itatayo niya ang templo. Pangatlo, dapat ay dadalhin niya yung mga nawawalang yung mga nasa nations, mga nasa diaspora na mga Israelites. Kasi naalala natin yung 10 tribes, di ba? Kinuha ng Assyrians yan, ikinalat sa mundo, no? So dapat maibalik niya yon. Ang pang-apat ay magtuturo siya ng Torah. I-interpret niya ang Torah. Kaya ang tawag sa kanya is teacher of righteousness. Ngayon, kaya ang mga Jew, hindi nila nire-recognize si Yeshua as Messiah kasi nga hindi niya nagawa yung mga major, which is yung defeating the enemy. Kung naalala natin, after niya mag-feed ng 5,000, gusto niya siyang gawing king ng mga tao. Pipersign siya maging king. Para pag may king siya, parang in a way, lalaban na siya sa mga Romans. Pero hindi naman yun ang intent niya. Tapos, ang pangalawa, nung cleanse niya yung temple, question siya, ba't mo ginagawa ito? Messiah ka ba, di ba? Anong sign ang ginagawa? Sabi niya, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days.
Sabi nila, 46 years namin ginawa ito, tapos 3 days mo lang i-build. Kasi ang sinasabi niya yon, not only that he will really rebuild it in 3 days, kasi one day to the Lord is a day to the Lord is 1,000 years. So meaning on the third millennia, itatayo niya yung temple. First millennia, yun yung from 1 to 1000 AD, 1001 to 2000, the second millennia, from 2001 up to 3000. Nasa third millennia na tayo. So, itong millennia na to, dito itatayo ang temple. We just don't know when. No? So, sabi niya, itatayo niya, i-destroy niyo ito, tatayo ko. No? Ngayon, sabi naman doon si John, nire-refer niya ito sa body niya. Tama rin yon. Kasi nga pardes ang pinag-uusapan dito, pero may literal pa rin yon. May literal component. It's gonna happen. Ngayon, ang pangatlo is yung kailangan madala niya sa diaspora, yung mga tao from diaspora to Israel. Kaya nung may nakikiusap na Gentile woman na kung pwede pagalingin yung anak niya, ay sabi niya, I was only sent to the lordship of Israel. No? So, kasi nga, yun talaga ang role ng Messiah. Idadalhin niya yung mga nasa diaspora. No? Pang-apat, nagawa naman niya. He will teach the Torah. Pero, again, uh, pinipertain to sa last days. Although si Yeshua ay son of Joseph at the same time son of David, um, pero ang prophecy is towards the last days. At magkaibang tao ito. Yung isa mamamatay, yung isa hindi. So, kaya makikita natin sa Revelation 6, yung first seal, yung white horse rider, binigyan siya ng crown and a bow. And he was given authority to conquer. So, hindi niya i-conquer ang world. Ang i-conquer lang niya yung kingdom ng Israel lang. Tapos, i-defeat niyang enemy ng Israel, yung mga sutil ngayong panahon na to, mawawala yan. Itatayo niya yung templo. So, that's the second sign. Third, under persecution yung mga Israelites sa buong mundo, kaya uwi sila ng Israel. Tatanggapin niya yun doon. And then, siya yung sa chapter 7, chapter hindi 7, 14 I think. Yung two witnesses, no? Yung two witnesses, isa siya doon. Um, Kasi ang two witnesses ay ito ang understanding na iba ay si Elijah sa si Enoch kasi kailangan nila mamatay dahil di sila namatay. Pero hindi ito sila Enoch at Elijah, no? Ito ay si Moshiach ben Yosef tsaka si high priest during the time. Kasi itong two witnesses na to ay may uh, kaparehas ito sa Book of Zechariah na kung saan si Zerubbabel at si Joshua, the high priest, are two witnesses before God. Yun yun, no? Sila rin ang nagre-rebuild ng temple during the time. So, kaya may parallelism. Ito yung tinatawag natin na dirash. May reference in the past. So, now, ang mga tao, so magpo-prophesy sila for 3.5 years. Ang ibig sabihin nito, ituturo nila yung Torah. No? Ituturo nila yung Torah. So magagawa ito. Ngayon, ang mare-recognize itong taong ito as a Messiah, pero hindi nila siya i-worship. Hindi siya like si Yeshua. Hindi siya si Yeshua. Hindi rin siya Antichrist. Ano, alam na, iba, Antichrist. Kaya nung napatay ito, magse-celebrate buong mundo dahil akala nila Antichrist eh. Napatay na yung Antichrist. Pero hindi Antichrist yan. Anyways, pero ire-resurrect itong dalawa in the presence of many at makikita nila. Kasi ang papatay sa kanila yung Antichrist. Yun ang baliktad ng tao. Anyways, so ito yung magbabow down. Ito yung mga magbabow down sa kay Joseph. Ito yung pertaining ito sa Moshiach ben Yosef. Anyway, isa sa mga kwento rin dito ay ayun nga si Joseph ay inutusan. O tingnan mo yung mga kapatid mo sa ando doon sila sa Shechem. Ngayon pinuntahan niya, pagdating doon wala. So lumipat. So tapos may napagtanungan siya, sinundan niya, tapos nung nakita siya, mainit yata ulo. Sabi niya, ito yung lakas mangarap. Sabi niya, patayin na natin to. Para matigil na yung ano na yan. Yan ang yan ang
yung mindset ng ng devil, ng demon na pinapakita para mawala yung prophecy is to kill yung person ng ano, yung recipient ng prophecy na yon. Katulad yan ng Israel, sila yung sa kanila manggagaling ang Messiah kasi kaya kung patay ng Israel, wala nang Oh, Messiah. ubusin ng Israel. Oh, pag inubos na sila, wala na. So ang mga fallen angels, wala na kasi tabla na eh. Wala nang babalikan. Pero God always keeps a remnant. 'Yun lang ang tanong doon, no? Kaya hindi pwedeng mawala ang mga Jew, no? Yung mga tinatawag na mga replacement theology na sila yung bagong Israel, and yet they cannot even fathom yung idea na sila ay mape-persecute kasi sila gusto nila maano sila Ah, mara-rapture. So no para persecution, no death, just happy happy life lang. Yun lang talaga. So sana totoo. Yun lang masasabi ko ron, ano. Why not, di ba? We wish them well. Pero hindi po ito ayon sa Bible, ano. So ang glory natin, ang glory ng Panginoon sa atin is for us to stand firm to the end. Um, Kapag tayo ay we stand firm to the end hanggang kamatayan at para mabuhay tayong muli. We basically defeat the enemy. Yun ang glory ng bibigyan natin sa Panginoon. So anyways, yun nga. So si Joseph, si Ruben, sabi niya, teka, ilagay lang natin sa balon. Ilagay na lang natin sa balon, pag-isipan muna natin. Pero kasi may plano siyang iligtas. Pero nung medyo umalis siya, may kinuha, may dumaan ng mga Ismailites, ay binigay si Joseph doon, ano. naunahan siya. Naunahan siya. So, ah, kaya binenta siya. So, ngayon, maraming, pag binasa natin ang Book of Jasher, actually, marami pa nangyari kay Joseph during that time. Isa na dito na kasi iyak ng iyak nga si Joseph, ang ginawa, kasi hindi niya matanggap na ang mga kapatid niya actually, hindi masasamang tao. Mababait silang tao eh. Pagka nakita natin yung usapan nila sa Book of Jasher, sabi niya, bakit niyo ako ginaganito? Samantalang kayo pag may mahirap, pinakakain niyo. Kapag may naapi, tinutulungan niyo. Bakit ginaganito niyo ako? Sabi niya, mula sa amain natin na si Abraham, ang lolo natin na si Isaac, pati ang tatay natin si Jacob, pati kayo. Sabi niya, napakabubuti ng loob ninyo. Bakit niyo ginagawa sa akin ito? Kaya hindi niya matanggap eh. Mm. Parang, kasi ang parang ang dating, parang ang sama-sama ng mga kapatid niya. Actually, hindi. Pero for some reason, during this time, kung anong pumasok sa kokote, dahil nga sa mga demonyo rin na nag-ano, I think yan yung reason na kapag in-entertain natin na-entertain nila yung masamang kaisipan. yan, Basta oo. nag Pumapasok, namamayan pa, o yan, pasok at nagtatagumpay oo. ang kaaway. So, mababait ang mga kapatid ni Joseph, no? Sabi niya, kayo, sabi niya, pinakakain niyo. Lahat ng sinasabi sa Matthew 25:31 to 47, ginagawa nila at hindi lang minsan. Mhm. All the time. Sabi niya, pag may mahirap, pinakakain nyo. Pag may uhaw, pinainom nyo. Kapag may mga stranger, pinapatuloy nyo, tinutulungan nyo. Dinadamitan nyo yung mga hubad. Ba't nyo naman ako ginaganito ngayon? Ako pa nakapatid nyo, sabi niya. Wala yan sa Genesis, ano? Nasa Book of Jasher yan. So, kasi hindi naman meant sa complete history historical story ang Genesis kasi beginnings lang yan. Ang ibig sabihin, Bereshit, ano? Pero ang point dito is that yung mga kapatid niya ay mabubuting tao. Ngayon, kaya nga maski si Ruben, gusto niya iligtas eh. Actually, nagbenta sa kanya yung mga anak yung mga half-brother niya na hindi anak ni Leia. Yung mga anak ng mga katulong. Ah, so, anyways, sa madalit sila, naibenta nga siya. Nung binenta siya sa mga Ismailites, iyak siya ng iyak. Pinalo siya ng pinalo ng mga Ismailites. Ang ayaw mong tumigil na to. Yung pumapalo sa kanya, alam mo anong nangyari sa kanya, Sister Deb? Mm. Na-paralyze. Na-paralyze siya. Tapos alam mo kung anong ginawa ni Joseph? Pinag-pray pa niya. Pinag-pray niya na gumaling. At gumaling nga. So galit pa rin sa kanya. Imbis na pakawalan siya, ang ginawa sa kanya, binenta siya ulit.
Actually, hindi na Ismailites ang nagdala sa kanya sa Egypt eh. Iba na. Hmm, Mga ibang iba na. grupo na, no? Tinransfer pala O siya sa iba. transfer siya kasi nagalit pa. Ito po yung tinatawag na pray for your enemies, love your enemies and pray for those that persecute you. Ang mga patriarchs ay nagfa-function sila ayon sa kung anong tinuturo ni Yeshua, no? Hindi po ba yung teaching ni Yeshua, hindi po yun bago. Inuulit lang niya, nire-remind lang niya sa mga time na yon kung ano yung dapat gawin na ginagawa na ng mga patriarchs in the past. Hindi to new teaching ng New Testament, ano? So, anyways, so madalas dinala si Joseph doon. And then before that, yun nga pinag-pray niya ang kanyang kaaway at minahal pa niya ito. So nung dinala siya kay Potiphar, ay nagsilbi siya. Kasi binili siya as a slave eh. Pwede actually siyang tumakas, bakit naman hindi, di ba? Makakatakas siya from Egypt, pwede siyang bumalik eh. Pero dahil nga binenta na siya, nagsiserve siya with all his heart. After all, siguro iniisip niya, wala na rin siyang babalikan. Binenta na nga siya ng mga kapatid niya eh. So, hindi siya nagrereklamo, hindi siya nag, ba't naman ako ginanito, ba't gano'n, ano? So, alam niya may purpose ang Panginoon dito. You know? Yung Romans 8:28. All things work together for those who love God, who are called according to His purpose. Isinisabuhay na ni Joseph ito. Ang galing, di ba? Um, Alam niya may purpose. Actually, ito sinabi niya ito sa mga kapatid niya nung reveal na niya ang sarili niya sa kanila. Of course, pag-uusapan natin ito sa susunod na part siya. Pero sinabi niya na ipinadala ko ahead of you para mailigtas kayo. So, Romans 8:28, yung concept na yon ay ginagamit na ni Joseph yon. So, it's not a New Testament teaching, you know. Kung pag-aaralan natin ang mga buhay ng mga patriarchs, ginagawa na nila kung ano itinuturo ni Pablo o kung ano itinuturo ni Yeshua. So, ibinabalik lang, no. Ngayon, si Joseph, ayun, naglilingkod, nagano. So, nakita siya, ang galing niya magtrabaho, talagang wholehearted siya. Kaya inangat siya, prinomote from slave. Mga kapatid, mga kaibigan, from slave to right hand ni Mr. Potiphar. Right hand siya. Ibig sabihin, ano na, yung boss, hindi siya slave. He's a boss. Di ba? Ngayon, ito si Mrs. Potiphar, sa description ng Book of Jasher ay nagka-crush. Yung sobrang crush niya kay Joseph kasi gwapo eh. Gwapong-gwapo naman itong mamang ito. Napakagwapo. Ang description kay Joseph talaga sobrang gwapo. Kakaiba talaga. Ngayon ito si Potiphar, Mrs. Potiphar, ay ito siya ang pinakamagandang babae sa Egypt during the time. Si Potiphar kasi is mataas na opisyal ni Pharaoh yan eh. Pero napakaganda niyang babae. So, yun naman ang description. Na siya ay parang nanalo pa siya sa parang beauty contest eh during that time, ano. Ngayon, lagi niyang nire-reach out nagpapa-cute siya kay Joseph. Hindi naman siya pinapansin. Kasi ganito po 'yon, mga kapatid, mga kaibigan, ano. Hindi tinitingnan ni Joseph hindi siya tumitingin sa babae. Hindi hindi siya nakikipag-eye to eye at natingin, hindi siya natingin. Pareho sila ni Moses. Ganyan din si Moses. Ganyan din si Job. Si Job, sabi ni Job, I made a covenant with my eye that I will not look at a woman. So hindi siya titingin sa babae. Yun ang ano. Para hindi siya matukso, wag na lang tumingin. Di ba? So anyways, ganyan si Joseph, no? Kahit binata siya, kalakasan ng kanyang pagkabinata ay hindi siya natingin sa magagandang chikas, no? So lagi siyang sinisidyus ni Potiphar, walang nangyayari. Ngayon, ayon sa kwento ng Book of Jasher, na-depress ito si Mrs. Potiphar. So nakipag-usap siya sa kanyang mga amiga. Sabi niya, bakit naman nadidepress ka? Sabi niya, dahil nga ganito. Sabi niya, may papakita ako sa iyo.
So ang ginawa niya, inimbitan niya yung mga lahat ng mga amiga niya. Marami siyang mga amiga, mga high class na mga babae, mga royalty rin. Tapos, inutusan niya si Joseph na magsilbi. Pagsilbihan sila. Lahat ng mga babae na shock na nagka-crush kay Joseph to the point na nasusugatan nila yung kamay nila sa nagbabalat yata ng something, nasusugatan nila sarili nila. Poging-pogi talaga sila. Pero si Joseph hindi natingin. Hindi siya nagpapakyut, hindi siya natingin. Nagsiserve lang talaga siya. Tapos sabi niya ngayon, naintindihan nyo na, sabi niya. O yung mga amiga niyang nagbigay ng idea. Sabi niya, puwersahin mo. I-cornerin mo, puwersahin mo. Sabi, hindi pwedeng hindi mapasa iyo yan. Eto na nga. So, ganun ang ginawa niya. Sabi niya, imbis na ba-depress ka, gumawa ka ng aksyon. Okay yung advice na yon kung sa tamang ang gagawin. Ano? Yung imbis na mag-depression ka, may gusto kang gawin, dapat gumawa ka ng paraan. Pero wag yung ganong maling paraan naman yung mali naman yung goal, no? Kung maganda ang goal, tama yung advice. Mali ang goal eh. Kaya anyways, so ang ginawa niya, inutusan niya, pinapunta niya si Joseph, tapos pinaalis niya lahat ng servant. Tapos bigla niyang kinorner. Sa takot ni Joseph, kasi remember, virgin pa si Joseph, saka ayaw niya eh. Sabi niya, hindi pwede dahil, sabi niya, akong nilagay ng boss ko, ni Mr. Potiphar, na above everybody else except you, kasi ikaw asawa ka niya eh. Sabi niya eh. So, hindi ko, bakit ako gagawa ng masama na magkakasala ako sa amo ko, lalo na sa aking Panginoon. So, tumakbo siya. Hinabol siya ni Mrs. Potiphar, nakuha ngayon yung ano niya, yung kanyang balabal, no? At nagsisigaw siya ng rape, rape. O, di ba? So yun, nagsumbong. Nagsumbong siya. Nagalit nga si Potiphar, pinakulong siya ngayon. Sabi niya, hindi ko siya inano. Hindi, sabi niya, binigay ko na sa ila, tapos ganyan pa. So, hindi pa doon nagtatapos yung kwento na yun, Sister Deb. Ayon sa Book of Jasher, binabalikan pa rin siya ng binabalikan ng ni Mrs. Potiphar sa kulungan. Sabi niya, kung magiging akin ka, sabi niya, makakalaya ka rito sa kulungan. Um, si Joseph nakulong siya ng around 13 years. Kasi 17 years old siya nung pumunta ron, 30 years old siya nung napakawalan. So around 13 years. So syempre may mga ilang buwan din siya nag-serve kay Potiphar. Sabi natin around 12, 13 ganun, no? Kasi 30 years old siya nung naging na ano siya na lift up sa ano. So anyway, hindi talaga siya pumapayag. Ulit-ulit ang balik ng balik dun siya, no? For many years si Mrs. Potiphar, no? Pero hindi niya ginagawa 'yon. Ang ginagawa niya, kung nasaan siya, ay ginagawa niya ang best niya. Hindi siya sutil, hindi siya reklamador, trabaho lang ng trabaho. To the point na nagustuhan din siya ng warden. Ginawa siya ngayong right hand ng warden. So, nakakulong siya pero hindi talaga siya, parang prisoner siya pero hindi siya nagsasuffer as a prisoner. So, siya yung Na, puntahan ng mga, makikita natin yung character ni Joseph na na mabait siya, talagang nalulugod sa kanya ang bawat yan. makasama niya. Yan ang mga mga kapatid, mga kaibigan, ano. Kapag ginawa natin ng Torah, sinundan natin, naging Torah conformed tayo. Ibig sabihin, kung anong inuutos ng Torah, yun ang ginagawa natin. Hindi as a second nature, kundi yun ang very nature mismo natin. Mabait tayo magsalita, mabuti tayong tao, wala tayong masamang tinapay, lagi tayong mabait tayo, masipag, talagang the best ang ginagawa natin. Imposible naman hindi tayo magugustuhan ng mga tao, di ba? So ganun po si Joseph, nagustuhan siya ng warden at hanggang naging na siya, siya na yung deputy ng warden, unofficial. Hindi pa rin siya pwedeng lumaya eh. Pero may favor siya na hindi siya mukhang ginugulpi-gulpi ng mga prison guards, di ba? Siya na Mhm. ngayon yung parang utusan So, ng warden. parang binigyan siya ng respect, nakakaranas siya ng respect. Sa batang, saka alam naman din ng warden na wala talaga siyang kasalanan, pinakulong lang Mm. siya.
At si ano naman, si Mr. Potiphar naman, alam din niya, kaya lang, kahiyaan na eh. Alam nga naman, ipahiya niya yung misis niya, di ba? Alam din niya. Kaya lang, ando doon na eh, may kaso eh. So, pinakulong na rin niya. Pero, anyways, again, si Joseph, sa isip niya, all things work together for good of those who love God, who are called according to His purpose. No? Ngayon, pero naghahanap pa rin siya ng opportunity. Nung nakita niya na may malungkot na dalawa na prisoner, yung mga dating mga opisyal ng ng hari, yung isa yung cupbearer, yung isa ay baker, no? Sabi niya, bakit ang lulungkot ninyo? Makikita natin dito na siya, yung napaka makatao ni Joseph. Yung lahat na lang napapansin kapag may nalulungkot, pupunta siya. Kapag may nangailangan, tutulungan niya. Ganon itong klaseng taong ito kasi nga Torah conformed siya eh. Yun ang niya, eh, di ba? Ang utos ng Panginoon na pray for those who weep with those who weep, di ba? Maging ano tayo sa kanila, yung ano tayo, yung merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ito yung mga teaching ng Panginoon na isinasabuhay ni Joseph. Kasi tinuro sa kanya ng tatay niya ito. Tinuro sa kanya ng lolo niya, ni Isaac. Remember, buhay pa si Isaac during this time. Actually, paborito siya ni Isaac eh. So, bulag si Isaac, natuturuan siya. Hindi naman pipi si Isaac. Bulag lang. So, naituturo pa rin kung ano yung mga natutunan naman ni Isaac kay Abraham. No? So, lumaki si Joseph sa kanyang lolo saka sa kanyang tatay na si Jacob. So lahat ng natutunan nila sa Torah dala-dala yan ni Joseph, no? So ito si Joseph ganyan. So nakita niya may nalulungkot. Sabi niya, ba't nalulungkot kayo? Sabi niya, kasi nanaginip kami. Hindi namin alam kung anong interpretation. Nalulungkot kami, sabi niya. Sabihin niyo sa akin, baka ang interpretation sa Panginoon, sabi niya. So sabi niya, merong kung panaginip, sabi niya, sabi nung uh, cup holder o yung wine bearer o cup bearer ng Pharaoh. Sabi niya na yun nga namimitas siya tapos siya from the grapevine sinasahod niya yung ng king. Ang interpretation ni Joseph, sabi niya in 3 days, marirestore ka sa ano mo, sa position mo. Bakit alam to ni Joseph? Una, by practicality. Kasi alam ng lahat na magbi-birthday ang Pharaoh on the third day. Hindi ito unknown kay Joseph. 13 years na siyang nasa pangalan nito, nasa Egypt, no? At lagi yan, every birthday ng may ginagawang something ang Pharaoh pag birthday niya. So, ngayon, sabi niya, i-restore ka sa ano mo. Bakit? Bakit restore? Kasi unang-una, ang accusation sa kanya, walang kwenta. Nagalit sa kanya ang Pharaoh kasi nung pag-inom ng Pharaoh, may mga fruit fly yung kanyang yung kanyang cup, yung kanyang wine. Eh, pag may grape juice ka o may red wine ka, puntahan niya ng ng mga fruit fly. So ang accusation sa kanya is napaka-petty. Kaya sabi ni Joseph, marirestore ka. Ngayon, maaring ni-reveal din sa kanya ng Panginoon to, pero walang sinasabi ang Bible. Tingin ko is more on wisdom lang yon na binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi ito may parang katulad nung na pinanaginip sa kanya na katulad ng kay Daniel. Hindi naman ganon. Ngayon, yung sa baker din, sabi niya, ako rin, sabi niya, na naginip ako na may tinapay daw ako, nasa ulo ko, at tapos kinain ng raven. Sabi niya in 3 days, ihahang ka. Parang pangit yung 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 interpretation sa kanya. Pero may reason kasi yon. Ang accusation sa baker, pagkain ng hari ng may bato. Paano nagkaroon ng bato ang tinapay? Pag nagbe-bake ka, dapat
ano talaga, yung careful ka, ibig sabihin, pwedeng malagyan pala ng lason yun kasi yung bato hindi naman pupunta yun sa ano ng kusa. Hindi katulad ng fruit fly na nalipad yun at pupunta sa ano mo. Nang kahit hindi ka kahit binabantayan mo, nasa lasehan ng konti, may pupunta na fruit fly. Pero yung baker, paano nagkaroon ng bato? Di ba? Eh kung lason yun, di pwedeng mamatay pala yung pharaoh. So ayun, yun nga, on the third day, birthday ng pharaoh, yung isa na-restore, yung isa pinatay. Sabi ni Joseph, pagka ano maalala, sana maalala mo naman ako sa ano sa pag na ano nakabalik ka na. Eh tas nakalimutan ngayon kasi ano nakalimutan na si Joseph, no. Anyway, on that side of the story, um si Judah, may portion din si Judah eh. Eto, nag-asawa siya ng Canaanite. Hindi nga dapat nag-aasawa ng Canaanite on the first place eh. Bawal yun eh. Kaya nga 'di ba hindi pinag-asawa ni Rebecca, si Jacob kasi mga haliparot ang mga Canaanite. Or at least most of them. Anyway, whatever it is, ang anak nila evil. Saan natuto yun? Eh di sa nanay, hindi naman pwede sa tatay, hindi naman pwede sa side nila Jacob, di ba? O di nung ano, nung lumaki na ito si tapos si Onan, o nung una, tawag dito, pinaasawa, si Tamar. Canaanite din. Oh. Ngayon, evil ito, pinatay ng Panginoon. Tapos sinundan ni Onan, gano'n na naman. Tapos itinago na yung bunso. O sabi niya, uwi ka na lang muna sa inyo. Kasi ano bata pa itong isa. Pero nung malaki na, ayaw pa rin ibigay. So, nag-ano ngayon, nag-pretend na harlot siya, na prostitute, ano. Tinakpan niya yung mukha niya. Nag-sideline, ano. Ngayon, nagka-crush kasi namatay na nga yung asawa ni Judah. Siguro naghahanap, ayun, may prostitute, nagkataon. Pero tinaon na walang pera. Sabi niya, anong ibibigay mo sa akin? Sabi niya, papadala kita ng ano. Dapat meron kang parang guarantee. Oh, yung bracelet, yung Sangla. signet, parang tsaka yung staff. O sige, fight. O di sige. Eh yun, nabuntis. Ngayon pinadala niya ngayon doon sa kanyang best friend yung wala naman palang wala naman palang prostitute. Basta balitaan niya buntis yung kanyang daughter-in-law. Siya pa ngayon ang galit. Sabi niya, dalhin niyan dito sunugin. Sabi niya. Remember, sakop nila yung area na yun eh. Ganong kalawak ang sakop nila Jacob during the time. Under nila yung portion na yun. Kaya they can implement the law. So, kaya nai-implement nila yung Torah eh. May Torah na during the time. Kapag ang isang babae na may asawa ay nagkaroon ng anak o nakipaghaliparot sa iba at patunayan, susunugin siya talaga. Um, nung susunugin na siya, sabi niya, ang nakabuntis sa akin yung may-ari nito. Pinakita niya si Judah. Sabi ni Judah, mas righteous siya kaysa sa akin. So, Mm. so yun, hindi na inano. Anyway, yung anak ni Tamar, ang anak ni Tamar ay doon galing ang Panginoon. No, no. So, technically, sa tatlong from the nations na babae ang pinanggalingan ng Panginoong Yeshua. Hindi not necessarily sa righteous woman. Although ito yung mga righteous among the nations naman, no? Si Tamar na Canaanite, tapos ah, si Rahab, the prostitute, no? Na ang asawa niya si Salmon, yung dalawang spy. Ang pangatlo, si Ruth, yung Moabite princess. Ayan, tatlo. Yan ang ano natin. Yan, doon nang galing si issue. Kasi, ang ano rin din dyan is, ang Messiah will also save yung mga remnant ng nations. Hindi lahat, pero meron din. May portion din. No? So, anyway, yun ang ano natin. Ano, yun ang, kumbaga, ah,
Yun ang part ng lesson, ano. So, makikita natin dito couple of things na si Joseph, no? Um, ay maraming pinagdaanan. Although para sa akin pa rin wala nang tatalo sa nangyari kay Jacob. Sa tagal, yung span ng ang dami nangyari sa kanya, no? Although si Job, marami ring pag-trial sa kanya pero maiksing panahon lang. Pero yung mamatayan ka ng 10 anak ay ng isahan lang, tapos mawala pati lahat ng property mo is something na wala namang nagkaganon. Ah, si Job lang. Tapos iniwan pa siya ng asawa niya, nagkasakit pa siya. Pero short period of time 'yon. Si Joseph 13 years, na span of 13 years ang kanyang trial, no? At si Jacob, a span of from 60 years old to 130. So 70 years. Yun malupit, ano. Pero si Isaac ay bulag na, um, from the age of 120 or even less than pa, kasi dati na siyang bulag bago umalis si Jacob up to 187. So, nagsuffer siya ng more than, 70 years na bulag. Pero hindi siya nagrereklamo. Ito yung mga patriarchs, ito yung dapat na inaalam natin. Bakit minahal ng Panginoon itong mga taong ito? Hindi dahil sa si ganito, si Isaac may favoritism, masamang ama siya, gano'n, ano? Si Jacob ay magnanakaw, manloloko, pero minahal siya ng Panginoon. Hindi naiintindihan ang accusation naman nila kay Joseph mayabang. Marami silang accusation sa mga mga tao. Pero hindi nila nakikita yung beauty, yung ano ba itong mga taong ito? Masasabang tao ba ito? O mabubuting tao talaga. Um, Kasi hindi mai-reflect. Ang concept kasi ng tao is walang perfect, masasama, mahal ng Panginoon ng masasama. Na kahit masama sila, nagbibigay siya ng mercy. Baliktad. Minamahal ng Panginoon ang mga sumusunod sa kanyang kautusan. Hindi hindi yung Hmm. ang Panginoon pipili siya kung sinong gusto niya at magsushow siya ng grace ng ano, kasi pagka by works na yan, wala na. Hindi na by grace yan. People don't understand that. Na misunderstood nila kung ano sinasabi ni Apostle Paul at binalibaliktad na at hindi na naintindihan yung buong istorya, yung kwento. Kasi bakit? Kasi nakaka-reflect sila dahil marami silang masamang ginagawa. Dahil marami silang masamang ginagawa and yet feeling nila binigyan sila ng grace ng Panginoon, ng mercy ng Panginoon kahit wala silang, hindi nila deserve. Kasi gracious ang Panginoon. Good luck. Yun lang ang masasabi ko. Good luck, no? Kasi hindi ito ang nakalagay sa Bible. Hindi ito yung model ng mga Parang binigyan lang ng ibang kahulugan, and yet halos pinareho nila sa mercy. yan, no? Tapos ini-spin nila yung mga maliliit na bagay, no? Imbis na i-dig deep. Sino ba 'tong mga to? Bakit mahal na mahal sila ng Panginoon? Ah, Saka si Joseph, ano, nung tinestingan siya during the 13 years in prison, yung hardship, pero mas mahaba ang testing sa kanya, Sister Deb, nung siya ay nasa yung mayaman. It's also a testing to him. Hindi Hmm. po nagbago si Joseph. Mas mahirap ang testing ng yung abundance. Kasi Yes. marami ang Yes. nakakalimot sa Panginoon Oo. Yung testing ng kahirapan, hindi naman sa marami ang nakakaano ron, pero mas marami ang nagfi-fail sa testing of Mas abundance. Oh, lalong kumaga nakakalimutan ng Panginoon, pero kung mahirap ka, halos di mo makalimutan ng tumawag sa Panginoon. yan, Yun yan, ang difference. yan ang difference kung bakit, Sister Deb, no? Dito sa Canada, ang ministry napakahirap. Kasi Hmm. abundant yung mga tao They don't care. Oh. Wala sila masyadong ano sa Panginoon. Samantala sa Pilipinas, konting preaching lang, konting ano, nakaano kagad yung Oo. mga tao. Kasi nga, they seek Lalo na kung God, ano? bumabagyo at Oh, lumilindol. yan.
Halos Kapag lahat naghihirap na, nananalangin. kumakalam ng tiyan, tawag na sa Panginoon. Normal yon. Ah, mas mahirap yung, kita mo yung mga mayayaman na diyan na nagpapayaman pa talaga, nagpapakayaman-yaman, trilyon-trilyon na. Para lang, sabi ng Panginoon, what profits a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Yeah. Di ba? Ito, kaya, anyway, pag-uusapan pa natin yan, pero pauna na, sinabi ko na para naintindihan natin yung istorya. At next naman, ibabalik ko rin ito para maidugtong natin. Ano? So, testing kay Joseph nung siya ay nasa piling ng ama. Testing niya during the time of yung binenta siya ng mga kapatid niya nung sinasaktan siya Time of na sorrow. ng sorrow, The time sinasaktan of siya tapos sorrow. nung na-paralyze yung nagbenta sa kanya, yung Oo. trade master niya, kapapalo sa kanya, na-stroke, nanigas. Pinag-pray pa niya. Pinanalangin. Imbis na So, sasabihin niya, Be, buti nga, nag-work doon yung love oh, your enemy. love your enemies and pray for Nakita sa those that kanyang persecute buhay. you. Oh, Yes. yun yung Amen. napakagandang Sister Deb eh. Oh, so, anyway, wala na yata tayo oras, ano? Yes, okay. So, bago tayo magpaalam, continue natin yung mga lesson learned natin sa mga diniscuss sa atin ni Brother Richard. At nais ko pong, ito yung mga nakita natin at na naramdaman. Napakahalaga na, napakaganda nung nakita natin yung lessons mula sa buhay ni Joseph. Kahit kay Jacob at dun sa 12 tribes. Ah, sabi niya, be careful, maging maingat tayo na kahit ang mga righteous ay prone sa evil. Diba? Kasi righteous si Jacob, righteous si ang 12 tribe, tama si Joseph, and yet pumasok sa kanila yung tukso ng kaaway dahil sa jealousy. So, pag tayo ay may nakakaramdam pa ng jealousy, kontrahin agad yan kasi kapag kaaway. Lalo kung ang jealousy ay mag-cause para makasakit tayo ng ating kapwa. Isa pa dito, si Jacob ay nagkaroon ng favoritism, so naging cause yun para mag-jealous din ah, ang kanyang mga anak kay Joseph. But then, makita natin na innocent din si Jacob, hindi natin masisisi sila. Sila ay normal na tao kagaya natin, nakakaranas ng mga ganito. And also, nakita natin kay Joseph na na-regain yung respect sa kanya kahit sa napakababang kalagayan sa kanyang kalagayan na napakababa, naging alipin, naging preso, and yet nakaranas siya ng respect dahil nakita sa kanya yung righteousness ng Panginoon. Nakita din natin na nakasabay din sa kanyang Panginoon. Remember sa Psalm 34:15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are upon unto their cry. And also, yung faithfulness, maging faithful tayo sapagkat si Joseph, nakita na natin kay Joseph, yung faithfulness niya, it became his safety. No? Naging safe siya and elevated from his lowly status to second in command with Pharaoh. So kahit anong kalagayan pala natin, hindi tayo pabayaan ng Panginoon as long as na-maintain natin yung righteousness sa ating buhay, faithfulness sa ating Panginoon. And evidently, nakita natin ang fruit of the Spirit. Kumpleto fruit of the Spirit sa buhay ni Joseph. Galatians 5:22 to 23, love, joy, peace, patience, forbearance. At yan po ang naging uh, mag, maging palaisipan ito sa atin at sa buhay natin, maging great example natin si Joseph sa kanyang faithfulness, sa kanyang righteousness. At ibalik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and Okay, benediction. tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-aralan namin ang buhay ni Joseph, ang buhay ni Jacob, ang buhay ng kanyang mga kapatid, ah, ang buhay ni Judah, ni Tamar, ni Perez. Panginoon, salamat sa opportunity nito na maihayag namin ang inyong salita at mapag-usapan ang mga kwento ng mga inyong mga servants na nagbigay sa inyo ng kaluguran.
Nawa Panginoon ay matutunan namin ang kanilang mga buhay upang magawa rin po namin ito at mabigyan din po namin kayo ng kapapurihan sapagkat kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap nito at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na sabihan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalayan ng Israel, ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'ikunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating po mga tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Social Ministries. At huwag po natin kalimutan na i-like at mag-comment po tayo para makilala natin kayo. And also, i-share po natin sa ating mga friends upang isang tool po ito. Imbis na evangelism ay it's a good tool para i-share po natin yung lahat ng mga natutunan natin about sa ating mga kapwa, sa ating mga friends and family. At tandaan po natin, ang taong sumusunod sa Panginoon siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang lingkod si Sir David Powell with Brother Richard Seaton sa kapatid niya. Kaya patuloy na bumabati sa inyo lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.